Welcome back sa Pinoy MD at para ho sa mga pamilya, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga mommies and daddies or guardians even ng ating mga kabataan ngayon, makinig po kayo mabuti sa susunod nating pag-uusapan. Napaka-importante. It's very, very timely. Ito po ay patungkol sa tinatawag nating gaming disorder. Hindi ba ang dami ngayong mga kabataan, Doc, yung nalululong talaga sa mga video games, sa iPad, di ba? Kakalabas lang actually, Connie, ng study sa Australia, particular sa bata, yung epekto nga ng mga gadgets, no? So because this releases what we call electromagnetic field. Tandaan natin 'yan. So yung electromagnetic field, especially sa isang utak or sa brain ng bata na bago pa lamang nagde-develop, no? Meron yung consequences. So napakadaming consequences po ng addiction when it comes to mga gaming or digital gadgets natin ngayon. So panoorin po natin kung ano-ano pa yung mga kailangan nating tandaan at kailangan nating iwasan pagdating dyan. Panoorin po natin ito. May panibagong bisyo na umuubos sa oras at pera lalo na ng mga kabataan. Simpleng libangan sa simula hanggang sa malulung na sila sa mobile at online games. Mag-ingat kayo, mamatay kayo dyan. Nakapagtapos na ng pag-aaral ang 22 years old na si Brent. Pero hindi pa raw siya graduate sa paglalaro ng online games. Katunayan, VIP member na siya sa computer shop na ito. Kung saan literal na kain lang daw ang pahinga niya sa paglalaro. Sa sobrang pagkahumaling ni Brent sa paglalaro ng online games, 5 araw siyang hindi umuwi at dito na mismo sa computer shop natutulog. Siguro po, pag yung po tawag nila addict, baka na gaming addict po yata siguro ako. Kasi minsan po, hindi ko naman namalayan yung oras eh. Minsan, nakailang oras na ako eh. Kahit nga 8 hours, di mo na namalayan. Akala mo, 2 oras ka lang. Mga ganun po. Kung wala sa computer shop, mobile games naman sa kanyang cellphone ang inaatupag ni Brent. Wala raw siyang pinipiling oras o lugar. Basta't may mobile data, tuloy lang ang paglalaro. Dito po sa online game, pwede po kayo bumili ng damit ng hero. Pinakamura po, 300, 500, at mayroon pong pinakamahal, 1,000. Dito naman po, totoong pera po yung ginagamit. Pwedeng load, tsaka pwedeng cash. RPG o role-playing games ang madalas na nilalaro ni Brent. Pakiramdaw nga niya, nakakatakas siya sa realidad at napapadpad sa ibang mundo kung saan siya ang bida. Mahirapan ka na po mag-socialize. Parang gusto mong mag-isa ka lang, ganun. Maglaro ka na lang mag-isa. Ayaw mong mag-banding sa mga kaibigan mo. Pero ayon sa psychologist na si Dr. Ana Tuazon, bukod sa pagiging libangan, marami pang ibang posibleng dahilan kung bakit may mga nahuhumaling sa paglalaro ng video games. Nangyayari, panglutas ng problema. So, iba't ibang problema, pwedeng meron lang pinoproblema sa school, o sa paaralan, o kaya sa trabaho. Yung iba, yung problema medyo mas malalim. Pag may problema sa pamilya, na hindi maagapan. Siyempre, doon sa mga mas hindi karaniwan, pero pwede rin. Pwede sa depression, kung sa anxiety, kung marami silang kinakatakutan, 'di ba? Minsan magandang escape, 'di ba? Ang gaming. Sa kaso ni Brent, nalaman namin na galing pala siya sa isang broken family. Hiwalay po yung mama tsaka papa ko. Yung papa ko po, may iba na po. Then yung mama ko, nag-abroad po siya. Ayun po, kaso hindi po pinalad eh. Kapag nga raw umabot na sa punto na napapabayaan na ng isang tao ang kanyang mga responsibilidad, kapag nauubos na ang kanyang pera at oras sa paglalaro, at nababaliwala na niya ang kanyang pamilya at maging mga kaibigan, maaari na raw itong tawaging gaming disorder ayon sa World Health Organization. So kahit na alam ng tao or bata na ito ay nakakasama, hindi pa rin nila mapigilan ang sarili nila. Ang epekto raw kasi nito sa ating pag-iisip, maihahambing sa iba pang mga bisyo. Kapag kasi naglalaro ng video games, nagre-release ang ating katawan ng dopamine o yung tinatawag na pleasure hormone. Ganito rin ang nangyayari sa mga taong lulong sa sugal, paninigarilyo at bawal na gamot. Kalauna, nasasanay ang utak sa mataas na antas ng dopamine, kaya kapag wala na nito, tila nagkakaroon ng depresyon ang isang tao.
Bukod dito, naging introvert o mapag-isa rin ang taong lulong sa video games. Bilang mga magulang, responsibilidad natin na huwag hayaang malulong sa video games ang ating mga anak. Limitahan natin sa 1 hanggang 2 oras ang paglalaro nila kada araw. At makabubuting kausapin natin sila para malaman kung may problema ba silang dinadala. Sa mga kabataan naman, mas maganda kung ilalaan ang oras sa mga makabuluhang mga libangan, gaya ng pagbabasa. At higit sa lahat, lumabas at makipagkaibigan. Tandaan din ang walang sawa naming paalala na anumang sobra nakakasama.